Good day po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, sasagutin po natin yung tanong ng ating kapatid. Kumbaga, humingi po siya ng advice sa akin kung ano daw yung diskarte sa pabo nung nakastahan na damage yung kanyang likod. Ayun. So yan po yung ating sasagutin mga kapatid. Yung nagkasugat po ang likod ng pabo na ang sanhi ay yung pagkasta ng barakong pabo. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go. Let's go. Dito po sa aking pagpapabo mga kapatid, kung nakikita nyo, mayroon po akong mga ilang inahin po dito. Hindi po talaga naiiwasan na nagkakasugat yung mga likod ng ating inahing pabo. So may video naman po ako na ginawa po kung ano po yung gagawin sa barakong pabo na nakasanhi po ng nagkakasugat yung likod ng ating mga alagang inahing pabo. Ayan. So yung paraan dyan is yung paraan ko po is pinuputulan ko po yung tahid ng barakong pabo. Kagaya niyan, si Joro, putol na po yung kanyang tahod o tahid. And then, doon naman po sa babae na damage na po talaga yung kanyang likod mga kapatid. May iba-iba po tayong paraan na makikita kung mag-observe po tayo sa mga vlog, sa mga video. Yung iba niyan ay kanila pong tinatahi mga kapatid. Ayan. So, wala namang problema. Nakikita ko naman, maganda rin naman yung tahiin. Pero sa akin, time consuming na kasi. Kaya, dito sa akin mga kapatid, yung mga inahing pabo ko po na nagkakasugat po yung likod, hindi ko na po talaga yan tinatahi. Ang ginagawa ko na lang, minsan, pinapatuluan ko ng katas ng malunggay. And then, minsan naman, kung mayroon po akong amoxicillin capsule, yun po yung aking binububod. At minsan rin, pinapainom ko rin ng amoxicillin capsule. So, yan po talaga yung aking ginagawa. At ipapakita ko sa inyo dito, ito pong isang halimbawa ng aking pabo na nagkasugat po yung likod. Ito po yung broad-breasted ko po mga kapatid. Ito yung barako. Tapos, ito yung babae. Para po siyang barako kasi may itim po yung kanyang dibdib. Ang pabong ito mga kapatid is nadisgrasya po talaga ito sa pagkasta ng White Nicholas na ito. So nagkasugat po yung kanyang likod mga kapatid. Ang isang dahilan doon is hindi ko agad naputulan yung tahid ng Nicholas White na ito. So ayun na, na-damage na po yung likod. Ipapakita ko na sa inyo yung kanyang damage sa likod. Ayan o. Hindi ko na lamang po talaga tinatahi mga kapatid, kagaya po sa mga previous ko pong mga inahin na nagkakaganyan. Kasi nga, kusa na po yung gumagaling. Ayan, talagang tinatamad po talaga ako mga kapatid na magtahi, kaya hindi ko na po talaga tinatahi. Kusa naman po yung gumagaling mga kapatid, ayun lang. Ang maganda lang, yung dati ginagawa ko, pag may nagkakasugat, winawalay ko at pinapagaling ko sa isang area kung saan hindi po siya makastahan uli. Pero itong Nicholas na ito mga kapatid, hindi ko naman winalay. Dito lang, nilagay ko lang dito. Hindi naman siguro kinastahan uli ni Joro, ni Whitebird. Kaya, ayun. Yun po yung diskarte ko na lamang po mga kapatid. Hindi ko na po talaga tinatahi. Kasi, ang lapad ng area na kung tatahiin natin. Sobrang lapad kasi. Iwan ko lang yung iba, tinatahi naman talaga nila. Mayroon naman ako nakikita. Pero dito sa akin, hinahayaan ko na lamang po, ayun na lamang po yung ginagawa ko. Binububuran ko po ng katas ng malunggay. And then, minsan, ayun nga, yung amoxicillin capsule. At, hindi naman ako, nagsusurvive naman yung inahin na kagaya niyan mga kapatid. Namatayan lang ako dito ng isang inahin. Yung hindi talaga niya kinayanan, ang nangyari noon, kinastahan siya, nagkasugat yung kanyang likod, tapos hindi na po talaga siya nakatayo. Ayun, nang umalis si Joro, pumalit yung ibang mga pabo at ayun na, tinapak-tapakan hanggang sa tuluyan po talaga siyang namatay. Dumalaga po yung inahin na yun. Ayun lamang po yung ginagawa ko po sa mga inahing pabo mga kapatid na nagkakasugat po yung likod. May katamaran din kasi ako minsan. Kasi ayun nga, base po sa experience ko po kasi, yung mga inahin na yon na nagkakasugat yung likod, kahit hindi po tahiin kasi, kusa namang gumagaling. Ang kagandahan lang, pag ganon, yung nagkasugat na po yung likod, pag gumaling na po yun mga kapatid, ang mangyayari doon is pagiging kubal na po yun. Kaya, bakbaka na.
kahit ilang kasta na po yung mangyayari, basta gumaling na po, magiging kubal na kasi yun mga kapatid eh. So, ayun, hindi po masama na tahiin, para lang sa akin is, tinatamad ako, tinatagalan ako kasi napakalapad ng area eh. Ayun, sa tingin ko, kasi nakikita ko, natatakan naman yung kanyang pakpak yung sugat niya sa likod, kaya hindi rin perwisyo yung langaw kasi natatakpan eh. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa mga baguhan, lalong-lalo na po talaga sa mga baguhan. Ayan, alam ko po, wala po kayong masyadong experience pagdating po sa ganyan, kaya yung iba nagtatanong. Kung ano man yung tanong nyo po mga kapatid, patungkol po sa pabo, i-comment nyo na lamang po sa baba or personal message nyo po ako, gawan po natin yan ng video. Hanggang dito na lang, lagi nyo po tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.